ombudsman should not be a sociable person. He should be in his office, and he could give formal interviews, but hindi yung interviews na parang DOJ secretary ka pa rin. Iba na yung trabaho ng ombudsman kasi ang ombudsman pwede niyang imbestigahan lahat ng kawani ng gobyerno, including the president. Unahin ko lang po muna ang naging ganap po kahapon ng ipatawag po itong tinaguriang Brave 18 na sinasabi po na for verification. Ang nakalagay daw doon sa subpoena ay for verification. Hindi na po kasama, pero ang paliwanag ng NBI daw ay hindi lang verification kundi pati ang pag-determine kung credible ba itong mga individuals na po na ito. Kailangan pa ba itong ganito po, attorney? Kasi kini-question ngayon ito ng kampo ni Attorney Levy Baligod. Very unusual na magkakaroon ng separate investigation ng NBI on the matters of the personalities of the complainants, complaining witnesses against corruption. Kasi yung regular nga proseso, naka-file na sa ombudsman ang mga reklamo ng 18 na sundalo, dapat i-entertain ito ng ombudsman at ombudsman na mismo ang magpapatawag sa kanila at magsusuri sa kanilang pahayag na reklamo, at kung may katanungan ng ombudsman, doon na dapat iproseso. So, this is quite different na aside from the proceedings sa ombudsman, gusto ng ombudsman dinelegate or dineputize yung NBI para magkaroon ng separate investigation on the persons of these 18 complaining witnesses. Now, as to whether ano yung intensyon ng ombudsman, there were some pronouncement coming from that office na parang gusto nilang malaman if this is connected to any, let's say, a plot against government, no? So they want separate from the issue of corruption. Probably they want to know the motivation, the intention of these 18 soldiers. But as what I said, yung pag-deputize ng ombudsman sa NBI for a separate proceeding is not a usual, normal process sa ganitong reklamo. Opo, bilang abogado rin po, nababanggit din po doon sa, parang kini-question din ni Attorney Ferdy kasi siya ay kumakatawan dito kay former Congressman Mike Defensor naman, na sinasabi nilang for verification din daw. Hindi naman kabilang itong si Congressman Mike Defensor doon po sa mismong joint affidavit. Kabilang na rin yung kanyang asawa. Ang parang isinasama lang siya doon sa pinasubpina dahil daw ay sasakyan nila yung ginamit. Pwede po ba yun, attorney, kung ang pagbabatayan lang naman ng kanilang, tawag ba niyan, investigation or verification, kung ano yung nilalaman ng joint affidavit? Yung sabi ko nga, dalawang klaseng bagay ang gustong paimbestigahan ng ombudsman. Yung main case is the ombudsman is forced by law, by its duty, to entertain the corruption complaint by the 18 soldiers against politicians. So, obligasyon nila yan at dapat gawin nila yan. But at the same time, with some media pronouncement by the ombudsman, they want to find out if this is part of a destabilization action against government. So that's why they are assigning it to the NBI to make that line of investigation. Now, yung mangyayari kasi, I've been a trial lawyer for a long time.
Pag sinabi ng NBI, may findings kami na ito'y yung reklamo, may isa dyan o dalawa, umiba yung kwento, masisira na lahat o masisiraan ng credibility lahat ng 18. So because what was prepared was a joint affidavit, no? So ang sasabihin, may principle sa evidence na one lie will affect all the stories given, no? So yung solusyon diyan, aside from the joint affidavit kung saan it is a narration of events by the 18 sa kanilang perception or na experience sa nangyari sa kanila, I would strongly suggest to the lawyers of the 18, no, kay Attorney Baligod, to prepare individual affidavit para maklarify yung testimonya ng bawat isa. Pag ginawa nila yon, they will only be responsible to their individual affidavit, which will be their individual testimony. Kasi pag i-insist natin na joint affidavit, pag umiba yung istorya ng kahit isa, gagamitin yon para masira na yung testimonya ng lahat. Now, it's a technique sa trial practice. And at the same time, sayang yung pagkakataon kasi the Filipino people deserves to know the truth. Ano ba ang kwento sa likod ng maleta? At ito bakit hanggang ngayon lumabas dati si Gutesa at biglang nagtago, ngayon lumabas yung 18 soldiers, meron silang sinasabi, bakit ang tahimik, no, ni Zaldico at ng abogado ni Zaldico at hindi nila kinontra yung testimonya ng 18 soldiers? Kasi yung ini-implicate doon ng 18 soldiers si Zaldico at kung sinong iniutos na dalhan ng maleta. Bakit hindi kinontradict o sinabing sinungaling ni Zaldico yung 18? And habang tumatagal, lalong lumalakas yung bersyon ng 18 kasi hindi nga kinokontra ni Zaldico, who is directly linked to the testimonies of the 18. But I will repeat, ang lawyer o lawyers ng 18 soldiers must prepare at the earliest separate and individual affidavits to put into record their individual experience, perception, and participation in the whole incident, no, or series of incidents, para limited lang sila sa kanilang separate testimony. Attorney, magandang umaga, si Almar po ito. Sir, ano po yung masasabi niyo dun sa naging reaksyon po ng ating pamahalaan patungkol nga po dito sa paglutang ng tinaguriang Brave 18 na parang ang nangyayari tila sila na ngayon yung inuusig, sir? I don't agree sa reaksyon ng government kasi dapat nga magpasalamat sila. Dati nung lumabas si Gutesa, some politicians were saying dapat magtapang siya at pumunta ng DOJ o humarap siya sa proceedings, no? But nagtago for whatever reason, no? There are various scenarios given, but up to now, kung ako ako'y chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, I would cause the issuance of an arrest warrant against Gutesa para puwersahin siyang humarap sa Blue Ribbon Committee. Hindi nila ginawa. Bakit? Nakakapagtataka. So, with these 80 soldiers, dapat nga welcome ito sa ombudsman. Dahil, yung opisina ng ombudsman must be independent from all other branches of government.
it is a constitutional office, wala siya dapat kinikilingan. That's the role of the ombudsman. Kahit kaibigan pa ng sitting ombudsman, Remulla, si Pangulong Marcos, nung tinanggap niya ang kaniyang pwesto bilang ombudsman, dapat impartial ang kanyang opisina. At hindi lang sa gawa, pati rin sa perception ng tao. Kaya minsan nakikita natin sa media, kasama si Ombudsman Remulla sa Department of Justice Secretary o sa NBI Chief, dapat hindi ginagawa ng ombudsman yan. There should be no appearance na coordinated yung action because the ombudsman is a body that could investigate the DOJ secretary, is a authority that could investigate the NBI chief for any malfeasance, no, or negligence, or any criminal activity or corruption. The ombudsman should not be a sociable person. He should be in his office, and he could give formal interviews, but hindi yung interviews na parang DOJ secretary ka pa rin. Iba na yung trabaho ng ombudsman kasi ang ombudsman pwede niyang imbestigahan lahat ng kawani ng gobyerno, including the president. Attorney, yung mga nangyayari ngayon, mga ating mga kababayan ay nakatutok. Kahit nga yung mga ordinaryong mga Pilipino, nagigets yung kung saan patungo itong yung mga nangyayari. Kasi nga, nabanggit mo kanina, yung sa Senado, hindi pa nagpapatawag ng investigasyon. Yung ombudsman, hindi pa pinapatawag yung mga nabanggit na mga pangalan na nabanggit na pangalan sa affidavit ng Brave 18. Sa tingin po ninyo, Attorney, meron itong kumpas sa yung mga nangyayari, may kumpas ng dito nga sa mga sabihin na nating mastermind sa tunay na pagnanakaw sa pera ng taong bayan, Attorney? Yung nangyayari kay Gutesa, it is an example. Kunwari isabtina. Di kung hindi siya pumunta, di ipahuli. Dapat na yan. May arrest order na yan si Gutesa para malaman natin yung katotohanan. Sino nagsasabi ng katotohanan? Kasi siya yung lumagda ng isang affidavit na instead of the Senate looking at the content of the affidavit, yung tinutukan nila yung pagnotaryo sa affidavit. Pwede naman yung kung gusto sana nila, sana pinatawag nila sa Senado pati yung notaryo. Bakit nyo ibibigay doon sa RTC judge for review, which is also an administrative process. But precisely, yung Senate investigation is not part of judicial work. It is a independent process wherein it is done in aid of legislation. So, may karapatan at kapangyarihan ang Senado na pilitin kahit yung West ng RTC o kahit si Gutesa, nandun rin si Senator Marcoleta, hindi sagutin niya kasi siya, kasama siya dyan nasa Senado siya. So, what is the important thing to do is to find out the truth. Hindi yung sisirain mo lang yung credibility ng witness then kakalimutan mo na yung sinabi niya. Because more important than issues of let's say the process, whether it was followed or not, that can be corrected, yung let's say inadvertence in the process, but we don't want to destroy the opportunity to find out the truth because masyadong malaki ang korupsyon na ina-allege na nangyari, no? At itinuturo ni Gutesa at ng 18 soldiers. Remember, yung makakasagot nito si Zaldico, but he's not with us. Nandun sa ibang bansa at hinahanap ba natin o hindi? At yung abogado,
biglang tumahimik ngayon. Yung abogado ni Zaldico, dati nung unang lumabas yan, nagbibigay pa ng opinion. But sa ngayon, nung paglabas ng 18, why don't you interview him? I Po. think dati siya ba naghanap sa inyo? Di, hanapin niyo siya ngayon. Ano yung komento o nalalaman ng kanyang kliyente tungkol sa 18? So, the silence shows that the 18 has a story to tell. And dapat pakinggan ng gobyerno ito kung talagang totoo ang kampanya laban sa korupsyon. Opo. Attorney, maiba lang ako ng konti kasi unti-unti na pong nararanasan o nararamdaman ng ating mga kababayan yung naging epekto po ng sigalot doon sa Middle East. Attorney, base po sa monitoring ninyo, naging handa po ba ang ating pamahalaan dito po sa nangyayaring sigalot doon sa Middle East? Considering na before po nangyari yung palitan po ng missile doon po sa Middle East ay ilang linggo po yun bago nangyari ay nakikita na po natin yung kumbaga pagporma ng Estados Unidos at ng Israel doon sa Iran. Naging handa po ba yung ating bansa dito, Attorney? Sa tingin ko hindi yung paghahanda natin yung regular na paghahanda na meron tayong stocks ng oil for 60 days. Yun lang. But to make arrangements, for example, na in the event of war sa Iran at hindi makalabas yung mga oil sa Iran o sa Middle East, saan yung alternative source of oil natin, no? So kasi stock up yung 20% of oil let's say export sa Strait of Hormuz, yung sinasabi na yan yung dinadaanan ng 20% of oil sa mundo. Ilang porsyento yung kinukuha naman ng Pilipinas sa Middle East. So dapat kung gumagana ang confidential fund, no? Yung mga analyst natin, kung gumagana yung strategy planning ng Department of Energy, nung Department of Trade, dapat napag-usapan na nila na in the event of war at let's say wala nang makaka-pass through sa Strait of Hormuz, saan tayo bibili ng oil? O dapat nakikipag-usap na tayo sa Russia way ahead. Nakikipag-usap na tayo sa ibang bansa kung ayaw natin sa Russia dahil pinagbabawal ng Estados Unidos. Or ito, yung pinakasagot. Binabawalan tayo ng Estados Unidos na kumuha ng oil sa Russia. Dapat kumuha tayo ng guarantee sa Estados Unidos na sila yung mag-supply sa atin ng oil. Especially na meron na silang special arrangement with Venezuela. The United States is also a oil-producing country. Kaso yung stockpile ng US, masyadong mahaba. Baka 1 taon, 2 taon. Tayo, 60 days lang. We should talk to the United States na kayo po yung nagbabawal na makikipag-dealing kami sa Russia, pero can you guarantee us oil? Yun dapat yung ginagawa ng ating gobyerno. Yung tanong, ginawa ba nila? O sasabihin nila na it was taken up but there is no resolution yet. So, yan yung sa tingin natin na nangyari. Opo, Attorney, kaya ko po naitanong kasi parang nagiging malinaw yung naunang sinabi or pahayag ng ating ikalawang Pangulo na noong unang mga araw ng administrasyon ay may mga meetings pa, pero nung kalaunan ay nawala yung mga meetings at yun nga, yung nangyari ngayon, hindi natin nakikita na mayroong ginagawa ang Marcos administration. In fact, may mga local government units na may mga kanya-kanya na silang ginagawa para nga maibsan kahit papaano yung epekto ng pagtaas ng presyo ng mga oil products po, Attorney.
Yung mga ginagawa nila ngayon, that is just reactions, no? Probably they will lower the taxes, yung excise tax, yung VAT, they will lower that, but it will not solve the main problem na saan tayo kukuha ng supply. Pinapababa niyo yung presyo because old stocks yan. Dapat hindi nga umakyat yan eh. Pero yung tanong, may guaranteed supplier of oil ba tayo? Hanggang ngayon ba takot tayo makipag-deal sa Russia na umangkat ng oil dahil pinagbabawalan ng Estados Unidos? Di ba maraming Pilipino rin na nagsasabi na ayaw natin maging tuta ng ibang bansa? Inaaway nga yung China na sinasabing may mga politiko tayong tuta ng China. Yung tanong, okay lang ba sa kanila na tuta tayo ng ibang mga bansa? So, there could not be any selective politicking. Dapat pantay-pantay ang pag-manage natin ng sitwasyon. Dapat we should have maintained an independent foreign policy wherein the national interests of the Philippines should be paramount. Just like what the United States is doing. Sabi ni Trump, America first. Pero dahil America first, kawawa yung buong mundo. So, mag-aantay na lang ba tayo kung anong magiging desisyon ng Amerika? Or tayo ring mga Pilipino magsasabi, Philippine first. Kaya kung Amerika, hihingi kami ng tulong sa inyo ng oil supply. Kung hindi kayo makapagtulong, huwag nyo kaming awayin kung hihingi kami ng tulong sa Russia. Dapat ganun yung gagawin natin. Pag hindi natin ginawa yan, talagang kawawa ang mga Pilipino. Mag-antay lang tayo ng abuloy. Nasanay naman yung mga politiko natin na yung kanilang politika ay ayuda politics eh. At hindi ba nararamdaman ng mga Pilipino na ayaw nila, no, ng mga trapo, ng mga traditional politicians, ayaw nila gumanda ang buhay natin. Kasi pag gumanda ang buhay natin, magkakaroon tayo ng sariling isip kung sino yung susuportahan nating mga leaders tuwing eleksyon. Kaya gusto ng maraming mga politiko na lagi tayong nakahingi sa kanila ng tulong para may utang na loob tayo. And that mistake continues to happen. Tignan nyo tada eleksyon. Although the Filipinos are complaining of the management of our politicos, but they keep on electing or re-electing the same politicians. Sino may mali? Di tayo rin.